Those nights we began, traffic moreno. At nako, andito na nga ang ating Yorme Isko Moreno. Nako, alam niyo po, di natin masisisi si Yorme kung maisipan po niya nga bumalik sa paglilingkod sa Maynila. Bakit? Taong bayan ang nakikiusap, naninikluhod, at talaga naman pong pinagsisigawan ng mga kababayan nating Manilenyo ang pagbabalik ng ating Yorme Isko Moreno dyan po sa Maynila. Sino ba naman si Yorme para tumanggi? Ramdam na ramdam yung ang pagmamahal ng isang mayor noong siya ang namumuno dyan po sa Maynila. Alam niyo po, meron tayong nakita sa FB. At nakita natin tong post na ito na medyo sabi ko, kaya naman pala, Sus Mariosep, kaya naman pala sinisiraan na. Aba, kitang-kita na po kagad dito pa lang. Sa survey na ito, tignan nyo yung survey. Tignan nyo yung nandiyan na mga pangalan sa survey na yan. Aba, ah, pangalan pa ng isang senador yung nandiyan, pumangalawa. Pumangatlo lamang itong si Mayor Hani Lacuna. Diba? Kaya hindi na tayo nagtataka kung meron na po agad na kumokontra at meron na po agad naninira sa ating Pangulong Isko Moreno. Meron na po kagad na bumabanat sa ating Yorme Isko. Katulad niya, no? 75% ba naman ng sa survey percentage? 75%, 851,000 na votes ang makukuha. Ito po yung tanong dyan. Para sa bawat pangkat ng mga individual, kung ang eleksyon ng Mayo 2025 ay isasagawa ngayon at ang mga sumusunod ang inyong iboboto, pumili po ng isang pangalan lamang. Ito po ang lumabas sa survey. Nangunguna si Yorme Isko Moreno. Pumangalawa lamang itong kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Amy Marcos. Pumangatlo, etong si Mayor Hani Lacuna. Wala pa dito yung ibang pangalan po ng mga nakita ko na mga nag-iikot na. Diba? Wala po. Wala po talagang makakatibag sa tunay na anak ng Tondo. Tunay na anak ng Maynila. At merong pagmamahal po sa Maynila. May pagmamahal sa Maynila. Kaya po hindi talaga dapat pigilin o pigilan ang pagkandidato ng ating Yorme sa Maynila. Kasi nga po, taong bayan naman ang merong kagustuhan yan eh. Kaya ito, sinisiraan na nila kagad. Kailangan nilang agapan. Bakit? Diba, katulad nun, merong naglabas dyan ng video. Ano sabi dun sa video? Ano sabi? Kapag daw si Yorme nagsalita, yun daw laway daw ni Yorme ay ito, We feel ayun, eto. Ang sabi nito, himutok na himutok to eh. Kongresista daw to eh. Congressman Chua ng Maynila. At sinisisi pa itong ating Yorme sa kaguluhan daw na nangyayari ngayon sa Maynila. Abay, kasalanan ba ni Yorme yun? Sinisigaw ng taong bayan, bumalik ka na. Bumalik ka na. Anong kasalanan ni Yorme dun? Siya ang pinapabalik ng mga tao.
Palibasa wala yatang nagpapabalik sa inyo at sinusuka kayo ng mga Manileño. Kaya kayo gustong-gusto ninyo na sirain ang pagbabalik Maynila ni Yorme na kung tutusin, wala naman talagang dapat issue dito. 'Di ba? Eto pakinggan natin konti ang sinabi nito. trade. Why? Kasi wala nung sinabi niya sa amin na hindi siya tatakbo eh. Hindi siya tatakbo. Pero kung ikaw naririnig mo naghuhumiyaw ang taong bayan, Wala nang maraming dahilan. Posible galing makubad na di makausap na pangating balikan. gaano minamahal ang mga Manileño ang isang Yorme. Panahon ng pandemya, anak ng teteng, walang pondo. Ito pong lokal na pamahalaan ng Maynila. Mahal nila ang mga Muslim. Lalo-lalo na yung dating mayor. Isang mayor, mahal na mahal nila ng mga Muslim. Hindi ko makakalimutan yung tao na yan, Cristo. Dahil binigyan tayo ng magandang libigan yan. At pinilala niya na ang mga Muslim ang unang mayor ng Maynila na yan ay sinabi ng Maynila. Wala nang maraming dahilan. Posible galing makubad na di makausap dapat na nating palitan. I love you. Wala pong nagawa o hindi man lang yata na ipagpatuloy ang mga magandang nasimulan ni Yorme. Diba? Right from the very beginning, ang sinasabi niya sa amin, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo, hindi kami maglalaban ni ate. At hindi naman ito sabi ko lang, Hindi kami maglalaban ni ate. Alam niyo si Yorme, napakabait nito. Sabi nga ni Yorme, huwag kayong magsalita ng masakit sa aking ate. Ginagalang niya naman si Mayor Hani Lacuna. Kaya lang, mas matimbang ang pagsisilbi eh. Hindi natin masisisi ang taong bayan. Ang mga Manileño, kung gusto nila si Yorme. Kung gusto ninyo, sabayan nyo ang pagkandidato niya. Kung gusto ninyo, kumandidato kayo, lahat ng mga aspiring mayor ng Maynila. Kalabanin niyo si Yorme at hayaan natin ng taong bayan ang humusga sa darating na botohan. Wala kayong dapat ikatakot. Wala kayong dapat ikakaba. Kung tingin ninyo, malakas ang laban ninyo. Kung tingin ninyo, deserving kayo na maging mayor ng Maynila. Ba't hindi nyo labanan si Yorme? Bakit pinipigilan? Bakit kinakabahan kagad? Bakit kumbaga kumokontra kagad? Kapag kinontra mo taong bayan, parang sinabi mo na yan, Parang sinabi mo na dyan na ayaw mo na merong nagsisilbing mabuting mayor sa mga Manileño. Diba? Dapat dito kay Representative Chua, diba? Maging sport ka. Gusto ng taong bayan, pabalikin si Yorme. O ano ba ang ginawa ni Yorme? Sinunod niya ang taong bayan. Hindi importante dito kung turingan ay magkapatid, kung turingan ay magkadugo, kung turingan ay mga dating magkakakampi o magkakasama. Ang punto dito
taong bayan ang nananawagan. Hindi nyo makokontra ang taong bayan. Kapag kinontra nyo ang taong bayan sa panawagan na yan, parang sinabi na rin ninyo, parang sinabi na rin ninyo na hayaang mamuhay sa lusak ang mga Manileño. So, di ba? Ayan, harapin ninyo ang kagustuhan ng taong bayan. Tanggapin ninyo. Kasi kung pinagbutihan lamang ninyo, kung maayos lamang ang inyong ginagawa sa Maynila, sigurado ko, sigurado ko, hindi mapipilitan ng isang Yorme na kumandidatong muli sa Maynila at hinahanap-hanap siya ng mga Manileño, ang kanyang mga nagawa, ang kanyang pagpupursige, na maiangat ang buhay ng tao. Laging una ang tao kay Yorme Isko Moreno. Kaya yan ang gawin ninyo. Labanan ninyo si Yorme, pakita ninyo na deserving kayo, at hayaan natin ang taong bayan ang maghusga sa darating na eleksyon sa May 2025. Tapos ang usapan. O pagkatapos ng eleksyon, di ba? Sama-sama ulit tayo. Bati-bati ulit. Di ba? Wala namang umaaway sa inyo. Wala namang kumakalaban sa inyo. Ang gusto lang naman ng taong bayan, bumalik si Yorme. O bakit nagngangangaw-ngaw? Anong problema? Anong dahilan? Dahil dito sa survey na to, bakit? Napakalakas ng laban ni Yorme. Hindi na ako magtataka sa mga darating na panahon. Wala nang ibang pipiliin pa na mayor ang Maynila kundi si Yorme Isko Moreno. Diba? So abangan po natin ang napakagandang laban na ito ni Yorme Isko Moreno sa Maynila. Abangan natin ang mga paparating na pagsubok kay Yorme para makabalik sa Maynila. Marami po ditong sasagabal. Marami pong susubok dito kay Yorme Isko Moreno. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Ang mananalo, ang kagustuhan ng taong bayan. Yan ang mananalo. Taong bayan. Taong bayan. Manileño. Manileño ang magdedesisyon diyan. Hindi yung mga ilang politiko na yan. Manileño ang panalo rito. So, maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Shoutout kay Yorme Isko Moreno. Thank you po. Successful yun. Boys, alam ko kaya niyang ahusin ang Manila. Diyos ng Pilipinas, magkakalik sa Maynila. Pilipinas, God first!